Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Angie, isa sa mga kwentista at on-the-job trainee na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. At narito ako ngayon upang magbigay sa inyo ng isang kwento na tsaka kung kapupulutan nyo ng aral. Pero bago ako magsimula, mayroon muna akong mga katanungan. Mga bata, nasugatan na ba kayo? Nililinisan nyo ba ang mga sugat nyo? Tama! Kailangan talaga natin itong linisan upang hindi ito lumala at hindi magkaroon ng impeksyon. At dahil dyan, ang ating kwento ay may kinalaman sa mga sugat na pinamagatang "Aray, ang sakit!" na kwento ni Sinaida Soler at guhit naman ni Charlene Maro Villaganas. Hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara na at simulan na natin ang kwento. Aray, ang sakit! Bakasyon na. Wala nang pasok. Nagpaalam si Carl na maglalaro ng basketball sa plaza. Carl! Sigaw ng kanyang kalaro sabay pasa ng bola. Mataas ang pagkakapasa kaya hindi niya ito naabot. Naagaw tuloy ng kabilang grupo at nakapuntos. Sayang! Kung matangkad lang sana ako, naabot ko ang bola. Tayo sana ang nanalo. Malungkot at nanghihinayang na tugon ni Carl sa kaibigan. Kaya di ka tumatangkad kasi di ka patuli. Talo ka tuloy. Pang-aasar ng mga bata sa kabilang grupo sabay lakad palayo. Okay lang yan. Tatangkad ka rin kapag natuli ka na. Sa susunod na taon, pwede ka nang pumila dyan sa health center para magpatuli. Sabi ni Pino sabay turo sa mga batang nakapila para magpatuli. Masakit bang magpatuli? Tanong ni Carl sa kanyang kaibigan. Aray, ang sakit! Yan ang sinabi ko nung tinuli ako. Sabi ni Pino sabay paalam na uuwi na siya. Naglakad na pauwi si Carl. Napatigil siya sa tapat ng health center nang marinig niya ang sigaw ng mga batang nagpapatuli sa loob. Aray, ang sakit! Aray, ang sakit-sakit talaga! Halos di makalakad na sabi ng batang katatapos lang magpatuli. Di pa nakakalayo si Carl nang makarinig ulit siya ng iyak at sigaw ng batang nasa loob ng health center. Aray! Ang sakit! Tumakbo si Carl pauwi nang makasalubong niya si Tio Kokoy. Tito, masakit po bang magpatuli? Tanong ni Carl sa tiyuhin. Aray! Masakit yan! Pinuputol ng doktor ang kalahati at maiksi lang ang itinitira. Pang-aasar na sagot ng tiyuhin. Tumakbo si Carl pauwi sabay yakap sa ina. Oh, anong problema anak? Pag-aalalang tanong ni Nanay Sita. Nay, ayaw kong magpatuli. Wika ni Carl habang nakayakap at umiiyak. Anak, halika, sabi ni Tatay Aldo na naka-uniforme pang-nurse habang nakaupo sa sala. Anak, nakasanayan na sa ating lugar na magpatuli ang mga batang lalaki na nasa edad 10 pataas. Bakit po kailangang magpatuli ang mga lalaki? Tanong ni Carl. Parte yan ng ating tradisyon. Para sa kalinisan ng katawan ang pagpapatuli. Ginagawa ito upang maiwasan ang impeksyon laban sa mga bakterya. Pagpapaliwanag ng ama. Totoo po ba ang sinasabi ni Tito Kokoy na pinuputol ang kalahati at maiksi lang ang itinitira pagkatapos tuliin? Tanong ni Carl sa magulang. Hindi yan totoo anak. Nurse ako. Katulong ng doktor sa pagtuli. May anesthesia para hindi makaramdam ng sakit ang batang tinutuli. Pagkatapos, binibigyan ng gamot sa sakit upang may mainom pagdating sa bahay. Sagot ni Tatay Aldo. Anak, andito kami para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Ako ang mag-aalaga sa'yo pagkatapos mong matuli. Dagdag naman ni Nanay Sita. Tatangkad na po ba ako kapag nagpatuli na?
Tanong ni Carl. Kahit di ka patuli, tatangkad ka. Basta't kumain ka lang ng masustansyang pagkain. Uminom ng gatas at laging matulog sa tamang oras. Sagot ni Tatay Aldo. Alam kong pangarap mong maging sikat na basketballista. Mangyayari yan kung palagi kang magpa-practice at susundin mo ang mga sinabi namin ng tatay mo. Dagdag pa ni Nanay Sita. Pinahid ni Carl ang kanyang mga luha sabay yakap sa magulang. Hindi na ako takot magpatuli, Nay, Tay. Pag 10 taong gulang na ako, magpapatuli ako para hindi na ako asarin ng mga kalaro ko sa basketball. Magpa-practice ako lagi para lalo akong gumaling. Paglaki ko, magiging sikat akong basketballista na may medalya at tropeyo. Masayang wika ni Carl. Takot, sakit, yan ang nararamdaman ng isang bata sa bagay na hindi pamilyar sa kanila. Aray, masakit. Tanging nasasabi nila kapag nakakarinig ng mga kwentong katulad nito. Tara, samahan natin si Carl at alamin kung ano ang kanyang kinatatakutan. Mga bata, katulad sa kwento, may mga bagay na nakatakdang mangyari sa ating buhay. Madali tayong matakot sa mga bagay na hindi sa ating pamilyar. Kaya dapat maging matatag lang tayo at huwag panghihinaan ng loob. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Muli, ako si Ate Angie na nagsasabing kailangan nating pagdaanan ang mga masasakit na pangyayari upang handa tayo sa panibagong yugto ng ating buhay. Huwag kakalimutan na mag-follow, like at subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel. Para sa iba pang kwento na tsak akong kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!